Super Typhoon Leon, nasa final of cyclone track na siya. Naasahan na ito na tuloy-tuloy nang tutumbukin ang katimugang bahagi ng Taiwan. Tropical Cyclone Wind Signal number 3, nakataas na sa bahagi ng Pasto Batanes at ilang bahagi ng Cagayan Valley. At nalalabi sa mga inabutan ng Tropical Cyclone Wind Signal, tatalakayin natin. At mga uulanin at mga makakaranas ng bugso ng gale force winds ni Bagyong Leon, alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, October 30, 2024. Ang oras nating boss may umaga ay alas 11:24 na ng umaga. Mapapansin sa aking dashboard, naka-alert blinking na ng kulay pink o purple o pink na super typhoon na nga itong si Kongray or local name Leon. At mapapansin na po na maging very gloomy na po at mabugso na rin dito sa Metro Manila. Pero kagandahan nito ay hindi tayo masyado maaapektuhan tulad na sa bahagi ng Central Luzon pababa ng bansa. Makikita sa ating lightning detection system, so far, hindi masyado matinding lightning strikes. May 6 lamang as of 11:25 a.m. May mga lightning strikes, typically sa mga hilagang bahagi ng Luzon, pero hindi masyadong makalat at hindi masyado na-detect sa ating Doppler radar imagery ang bahagi nito ng Central Luzon. Maliban na lamang sa may bandang Casiguran, Aurora, pataas na ng Isabela, nakakaranas na sila ng mga ilang moderate at may mga bugsong mas malalakas na gale force winds na po dyan. Sa ating current conditions, sa forecast, gloomy, haze at mostly cloudy po umiiral dito sa amin sa Caloocan. Kitang-kita po. At most of maulap tayo, pero hindi maiiwasan pa rin ang di inaasahang pag-ulan sa Metro Manila. So magdala pa rin kayo ng pananggalang sa ulan, pero ingatan ang inyong mga payong dahil may mga pagbugso-bugso ng ating hangin na at least umaabot ng 61 km per hour ang nagiging bugso ng hangin. Naramdaman pa ito kahapon pa. Sa lowest temperature na tala, naki-weather station, kanina 4:51 a.m. nakamagtala kami ng lowest of 27.4 degrees Celsius. Kahapon, 30.7 degrees Celsius lamang ang naging pinakamataas na temperature namin. Kahapon ito ng pagtatanghaling tapat at 11:07 a.m. Meaning, mababa ang heat index namin o sobrang baba, nasa 39.2 degrees Celsius lamang ang aming init pandama. So, wala masyadong heat index na naramdaman kami sa Caloocan. Sa PX Extremes in past 24 hours naman, nangunguna sa may pinakamainit pa rin na temperatura dyan sa parte pa rin ng Mindanao, sa Hinatuan. Mabot ng 34.7 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura na itala sa kanila. Sa Baguio City, almost mag-18 degrees Celsius, so bahagyang tumataas ang kanilang temperatura. At 17.8 degrees Celsius na pinakamababa na sa bansa. Sa inyo lang naman, nakakaramdam na mga taga-Tugigaraon ng mga ilang light to moderate and minsang heavy rain showers. At tumotal sila kahapon o since kahapon ng 78 millimeters na total rainfall. Wala naman kami naitalang pag-ulan mula pa nung isang araw dito sa Caloocan. Madalas, makulimlim lamang na panahon. Sa ating outside humidity, 82%, mataas na po concentration. Tumaas pa ito na 1% since last hour. At 1,006 hectopascals naman ang aming barometric pressure sa amin. Steady ito since last hour, so hindi masyado matindi ang lapit ng bagyong ito dahil hindi naman siya bumaba ng 1,003 hectopascals na expected nating aabot. Pero at least hindi masyado ramdam. Samantala, bago lahat, space weather status tayo dahil meron na naman tayong classification, X-ray flux 3.0 or minor M1.1. So tingnan natin yung geomagnetic KP index natin, inaasahan for KP index o pataas. Nagsimula ito kaninang 10:38 a.m. yung warning. Persistence naman, so despite na minor, patuloy pa rin possible area of impact time primarily for 165 degrees lalo na sa mga upper and low hemispheres. So may mga possible peak power grid fluctuations pa rin na magaganap at auroral event na makikitaan.
Hanggang unsettled so far, nakikitaan sa ating KP index, so hindi masyadong greater ating geomagnetic minor, wala namang masyadong significant transient, hindi gaya kahapon. Mataas ang solar radiation, 99%, dahil patuloy pa rin napakataas ng ating proton flux. Ayan, maabot pa rin siya. At least ito, S1 na lamang. So, within 3 days more, ay patuloy pa rin na mataas ang above 10 mega electron volt na solar proton units o solar proton flux units na nag-arrive sa Earth dahil na rin sa patuloy na solar flare. So halos, kung bibilangin natin in 7 days, halos mahigit sa 5 araw na ang mataas ang solar radiation o solar photon flux. Ayun, medyo mataas. So ngayong araw, medyo bumababa na siya mula sa S2 category. S1 na lang po siya. So dahan-dahang bumababa. So nanatiling active ang ating geomagnetic field, KP4 index. So may bahagyang distortion sa ating magnetosphere. Hindi naman sobrang matindi ang impact. So asahan pa rin ang ionospheric PEC range sa Mid-Pacific, kasama na ang Pilipinas pa rin. Ayan, according dito. Ayan, medyo latest naman siya. So makikita po na medyo distorted pa rin. Kaya nagkaroon ng mga problema ang mga transmission ng satellites, lalo na sa DOS weather transmission at automatic tropical cyclone forecast predictions. Wala pang auroral activity pero anytime magaganap po yan. So anytime na lang tataas siyang auroral activity na yan. Asahan na po yan sa mga kababayan natin nakatira sa North Pole or South Pole. Hindi naman masyadong malakas ang significant arrival. Bahagya lamang sa stereo A na at least halos 500 km a second. Pero agad din itong humina dahil yung isang stereo A natin sa plasma density mababa naman, hindi masyado malakas ang impact. Bahagya lamang, at least nagmo-moderate lamang yung impact. Medyo hindi masyado malakas ang buga mula sa pinaka-sunspots. So makikita natin sa D-region absorption, hindi naman masyado malala. Around 10 MHz lamang yung degraded. So mga minor lamang ang possible na maapektuhan tayo. Natiling 40 to 80 meters ang high frequency interruption conditions pa rin natin. Good naman pagdating sa gabi, so wala tayong magiging problema. Typically, mga madaling araw lamang medyo nagdi-distort kapag nagiging clear ang skies. Dahil pagka wala masyadong maulap, yung solar flare at solar radiation, mabilis siyang nakaka-penetrate pababa dito sa surface ng Earth. Kaya kapag madalas sa gabi, nagiging, lalo na kung klaro ang himpapawid, mas tumataas yung propagation ng D-region absorption, yung noise ng radio frequencies. Hindi gaya kapag sa umaga, mas nagiging maulap, hindi ka agad-agad nakaka-penetrate. So, nakakayanang makapag-transmit yung ibang radio frequencies. So, yun ang paliwanag dyan, ha? Nasa 220 ating sunspot number, medyo mataas po ito. Nagkaroon na naman ng malawak ang glow sa ating haring araw, ha? Yung glowing. Kung titingnan naman natin sa ating sunspot number dito ngayong araw, clusterized pa rin ang AR3872 hanggang 3876. Ito yung malamang na medyo crucial na nadedetect sa ating Earth na nagpropagate pa rin despite na malilit lamang at hindi naman sobrang laki ang mga sunspots. So, expected pa rin ang mga ilang solar flare associated ng coronal mass ejections mga folks, ha? So at least may idea na kayo. Samantala sa ating high tide and low tide ay meron pa tayong 3 hours and 24 minutes to minimum low. So medyo mataas pa rin ang level ng karagatan. Pero alam natin na delikado pong pumalaot dyan sa bahagi ng Isidro de Luzon. So hindi na natin uulitin dahil hanggang uno po yan, magiging very rough ang karagatan at napaka-delikado ang swelling ng alon. Aabot yan ng hanggang 9 meters ang inaasahang taas ng alon. So kung titingnan natin dito, 0.7 ang pinakamataas, hindi naman sobrang taas ang high tide natin ngayong araw, pero dahil nga po may bagyo tayo, malapit sa atin, lalo na sa extreme na Luzon, totally delikado pong pumalaot pa rin. Yung swelling at yung tindi ng alon, yun po ang pinakadelikado. Kung sisilipin natin ngayon ang sitwasyon ng significant wave height, gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring sa pinaka-wave height ay kitang-kita naman po ang grabe, umabot sa 9 meters ang taas ng alon. Dito sa bahagi ng Northern Luzon at eastern part ng Southern Luzon, maabot sa 1.25 meters hanggang 4 meters, lalo na sa may bandang Cagayan Valley o Cagayan of course, maabot sa mahigit 4 meters
hanggang 6 meters ang tindi ng alon. Then mas malapit ngayon ang pinaka-outer circle ng bagyong si Leon dyan. Kaya totally bawal po pumalaot. At malamang kinancel na rin muna ang biyahe ng eroplano malapit dyan. Dito naman sa may bandang kaluran ng Southwestern Luzon hanggang Kalayaan Group of Islands, mukhang wala naman tayo nakikitaan na mataas na alon, kaya lang mataas ang gale force winds dyan. Dahil na rin sa nahahatak o nahihigop nitong si Leon, nagbubunsod po ng gale force winds yan. Yun yung daloy ng hangin, pa-eastward. Then, patungo yan dito sa direksyon ng pinaka-inflow niya. So, makikita yung traversing ng hangin sa buong South Luzon hanggang Visayas po yan. So, despite na mababa, hindi naman masyado delikadong pumalaot, ay mag-ingat sa bugso ng hangin, dala pa rin ng southwesterlies wind flow. Sa Mindanao, okay naman, wala naman din nakataas na pag-alon, pero biwari na lamang kung masyadong mabugso ang hangin dyan sa inyo, lalo na sa silangang bahagi ng Siargao o sa may bandang Dinagat Island. So, ingat na lamang, pero kung medyo kalmado at kaya naman, walang magiging problema. At least, meron tayong idea kung paano nyo titimbangin kung masyadong rough ang bugso ng hangin dyan. Pero hindi naman mataas ang alon. According dito, in the next 24 hours, ay hindi naman masyado nagpapang-abot. Maliban lamang sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, medyo tumataas siya in the next 24 hours. So, delikado po na pumalaot niya simula siguro mamayang gabi dyan sa may bandang Palawan. So, at least may idea na kayo mga folks hanggang next 24 hours yan. Aabot na rin sa may bandang Calayan Islands ang maalon na swelling paabot ng 1.25 meters ang taas. Samantala sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:51 AM at nasang lulubog ito mamayang 5:28 PM. Ang ating halos 5%, so mukhang ito na yung huling report muna natin sa buwan. Dahil 5% na lamang ang illuminated niya, palubog pa lamang ito ngayon na nasa 58 degrees pa lamang ang elevation ng buwan. So, itong hapon pa lamang o mamayang hapon palulubog ito. Pero magmumurise naman ito bukas ng madaling araw 4:39 AM at kinabukasan na ng hapon naman halos ganito rin mamayang hapon o 3 PM naman ito lulubog. Pero ito na yung huling ulat natin dahil mag-new muna naman siya, hindi na naman natin siya matatanaw na. Sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, mukhang ito na huling Miyerkules at Huwebes na October 2024. Magiging maulap po ang ating himpapawid na maghapon. Well, matik na po yan. Magiging masungit din at very gloomy. At habang pataas ng Northern Luzon, mas lalong unti-unting magiging maulap at mga pag-ulan ang inaasahan. 100% chance na ng pag-ulan sa amin sa Caloocan. Kung hindi man dito sa amin, sa iba't ibang karatig Metro Manila. So, magdala pa rin ng payong. Bukas ng Huwebes, magiging maulap ang ating himpapawid. Patuloy pa rin ang mga localized thunderstorms. Obvious naman yan. Inaasa na natin yan hanggang sa araw ng All Saints Day, magiging maulap tayo at mga maulan daw ang nakataas na forecast. Bagamat sa uulo, naglalaro sa at least 40 to 60% ang tsansa ng uulanin. So, lalo na sa may bandang norte, tumataas po ang probability ng rainfall. So, matik, magdala po kayo ng pananggalang sa ulan. Pero, doon naman sa maapektuhan ng mas malapit na range ng outer gusty winds or lalo na ng storm wind sa may Batanes Group of Islands, kung hindi pa nagpapangabot sa inyo yon, gawin nyo na po bumisita sa inyong mga yumao sa buhay. Dahil inaasahan natin simula mamayang gabi, unti-unti na kayo nagiging mas masungit dyan. Ngayon pa lamang, medyo nararamdaman nyo na yung sungit dyan ni Bagyong Leon. So, alam na po natin ang gagawin. Huwag na natin intayin pa na magkaroon ng problema. So, sa mga maapektuhan, lalo na sa dulong-dulot, sa hilagang silangan ng extreme Northern Luzon, kung maaari, kung alam ninyong maapektuhan na kayo dyan ng outer gusty winds, medyo evacuate muna po para may iwasan na ang magkaroon tayo ng problema. Pero since yung range naman niya, Leon, hindi masyado kagaya ni Christine, talagang nagtawid dito ng kalupaan kasi sa landmass. So nagkaroon tayo ng pinakadelikadong sitwasyon. Hindi gaya ngayon ni Leon na natiling sa may bandang dagat pa rin ito na mamalagi. Pero siyempre mag-iingat pa rin tayo dahil sa yung pinaka-outer rain band naman ito, magdadala po yan ng mga pag-ulan. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung malawakan na sirkulasyon. Kitang-kita po yung pinaka-butas ng eye wall, center eye wall ni Leon.
Hindi natin inaasahan na umabot pa siya sa ganito sa kalakas na bagyo at napakaganda ng kanyang sirkulasyon pero grabe ang delikado niyan. Mula sa pinaka-heavy rain potential kung sisilipin po natin mga folks ay apektado na ng pag-ulan ang buong bahagi ng Northern Luzon. Atik na po yan. So nagsuspend na sigurado ng mga klase dyan. At apektado na ng pinaka-outer rain band ang bahagi ng Santa Ana, Cagayan at maging dyan sa parte ng Batanes Group of Islands. Kaya kung i-discuss natin may ang konti, malalaman natin nakataas sa tropical cyclone may signal number 2 na yan. At mga tropical cyclone may signal number 2. Yung signal number 3, probably pagka mas lumapit pa ito mamaya o bukas. So, didiscuss natin may ang konti. And so far, makikita po yung malawakan na heavy rain potential, nararamdaman na ng mga taga-Batanes Group of Islands. Alalahanin nyo po yung ating pinapaliwanag, ha? Yung ating parating sinasabi, i-ano natin para mas latest yung animation. Yan. Yan. Ito yung pinaka-latest. 11:20 AM. So, kung mapapansin niyo mga folks, nakakaramdam na ng heavy rains ang bahagi ng Batanes Group of Islands at Babuyan Islands at ilang bahagi dyan sa dulo ng Santa Ana, Cagayan. Alalahanin nyo ang kilos ng bagyo, northwestward po. So, kung titingnan ninyo yung ating diniscuss na crosswinds, yung upper right quadrant, delikado po yan. Ito yung pinakadelikadong parte. Yan. Ito naman yung upper left, which is pinakadelikadong parte din ng bagyo dahil may kasama po yung ulan. So, expected matinding buhos ng ulan na may kasamang malakas na bugso ng hangin. Itong area na to. So, alam na natin na mga taga-Batanes, delikado po ang magiging sitwasyon nyo dyan kapag umabot yan. At malalaman po natin na kasi heavy rain potential na po at makikita po apektado na ang buong bahagi ng Basco, Batanes at Babuyan Island. So, ingat po mga folks at ang bahagi ng Northern Luzon, kabilang na ang buong Ilocos Norte, makakaranas na rin po kayo ng bugso na hangin dyan, kasabay ng mga buhos ng ulan, mula dyan sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, buong bahagi ng Ilocos Sur, hanggang sa bahagi ng Ifugao, kasama na po ang buong Benguet, La Union, pababa na yan dito sa bahagi nga po ng dulo ng Caranglan o San Jose, Agitan. At dyan ay asahan po ninyo na mabugso ang hangin na may kasabay po ng mga pag-ulan. Pero dito sa bahagi na to ng Cordillera pababa, at least mga ilang light to moderate pa lamang ang nakikita natin dito. Hindi masyado umaabot ang pinaka heavy rainfall, cluster lamang na mga biglang biglang bugso ng buhos ng malakas na ulan. Then biglang moderate lamang. Kasi patuloy na sirkulasyon itong si Leon. At ang bahagi nga po ng mula dito sa may bandang Central Luzon, magiging mas maulap din tayo dyan. Clusterized din ang biglang boost ng ulan. So, ingat po tayo mga folks. Nag-refresh yung aking webpage kasi real-time nga po yan. Automatic talaga, nagre-refresh yan automatic. So, makikita po natin dito mula sa Central Luzon, kabilang na ang Tarlac, pababa ng Pampanga, Bulacan, nakakaranas ng ilang heavy rain potential din ngayon. Ang bahagi na yan ng Nueva Ecija, Baler Aurora. Yan, medyo umaabot din sa bandang Metro Manila ang potentially na heavy rains. Maaring dito sa baba ng Quezon City nagpang-abot ang biglang buhos ng ulan na yan, kanina. So, ngayon ay typically hindi na masyado kasi ito na yung pinaka-latest yan, 11:30. Yan. So, mataas ang heavy rain potential. Kasama na rin pala ang Quezon City. So, malamang inuulan ngayon sila dyan. Anytime. Dito sa amin sa Caloocan, kung isusum in ninyo, hindi masyado pa nagpapang-abot sa bandang Caloocan. Hindi pa masyado. Ayan, Hindi kagaya sa Quezon City, North Caloocan, hanggang dito sa may bandang Rodriguez, ayan, San Mateo, ay nakakaranas na ngayon sila ng ilang buhos ng malakas na ulan. So, kabilang na ang bahagi nga po ng Calabarzon area, pababa na po ng buong Southern Luzon. Siyempre, apektado pa rin ang bahagi ng Mimaropa. Nakakaranas din kayo ng moderate heavy rain showers dyan, lalo na dito sa bahagi po ng Coron, Palawan, at pababa ng buong El Nido, at ilang bahagi ng Dumaran. Ingat po dahil nakakaranas kayo dyan ng bilang moderate and some heavy rain showers, kabilang na ang Occidental Mindoro,
Manaka-naka po o pasulput-sulput po ang biglaang buhos ng ulan. Dahil yung southwesterly inflow patuloy na nahahatak nitong si Super Typhoon na si Leon at bagamat kay Pag-asa at Japan Meteorological Agency na natiling typhoon category yan sa kanila. Pero sa international in 1 minute average, Super Typhoon category na yung kanilang wind speed. So kaya yun din ang ating ginagamit sa ngayon. At so far ay bahagi ng Bicol Region, ganoon din, kapareho, halos, parte ng South Luzon at buong bahagi ng Visayas. Magiging very gloomy din tayo dyan, medyo gusty winds at asahan din ng mga mabugsong mga moderate and some heavy rain showers, lalo sa kanluran ng Panay Island at Negros Region. So apektado na rin ng mga ilang light drizzle rains. Ang bahagi na yan ng Cebu. Kung titingnan natin sa Himawari 8 satellite, ay makikita po mga ilang light drizzle rains lamang at typical na umiiral dito sa kanlurang bahagi ng Visayas. So magdala po ng pananggalang sa ulan, bagamat hindi naman magiging mas wild o very violent ang magiging pag-ulan, mga pabugso-bugso po mga ilang light drizzle rains ang umaabot hanggang dyan sa bahaging northern part ng Samar. Kabilang na ang bahagi ng northern ng Leyte sa Tacloban hanggang Ormoc at wala dito sa may bandang Cebu, pababa ng bandang dito sa may bandang Carcar City at Argao, medyo nagpapang-abot din ng mga ilang light to moderate and some drizzle rains ang umaabot. So, medyo random ang magiging pag-ulan dyan dahil na rin sa pagtawid ng southwesterly surface wind flow. Bagamat sa Mindanao ay partly o medyo moderate ang magiging panahon nino dyan, wala tayong nakikitaan na mga ilang possible na matitinding pag-ulan, pero mga isolated rain showers ang naka-forecast na nakataas sa inyo dyan. So, mas humid po ang magiging temperatura ninyo dyan. Kabilang na ang Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur, pero magiging mas maulap ang bahagi ng yan, kasama na ang buong Caraga area at dito sa bahagi ng Hinapuan. Pero magiging mas mainit po ang temperatura ninyo dyan at medyo mas maaraw. May mga ilang partly to mostly cloudy nga lang ang medyo iiral. The rest ng Central Mindanao at dito naman sa bandang kaluran ng Zamboanga del Norte, magiging partly to mostly cloudy din kayo dyan. So, hindi mawawala ang mga isolated rain showers habang nagtatalos pa rin ang southwesterlies dyan. Pero magiging mas moderate kayo dyan at mas maaraw. So, medyo humid o mas humid po kayo dyan. Kabilang na ang buong Maguindanao, Barn, kabilang at the rest ng Sorsogon area hanggang dito na sa baba. Sa kaduluduluan na yan ang Davao del Sur, kabilang na ang General Santos at Sarangani area. So, sa buong bahagi ng Davao del Sur, magiging mas katamtaman po ang lagay ng inyong panahon dyan, magiging mas maaraw at mas maalinsangan po. Hindi gaya sa amin dito sa bahagi ng Luzon, hanggang South Luzon at Visayas, magiging mas maulap po at magiging mas kalat-kalat po ang mga pag-ulan nitong maghapon. Expect na natin yan hanggang auno na po ha, unang araw po ng November, makakaranas tayo ng mga ganitong pagbuhos ng ulan at mga panak-anakang bugso. At sa extreme northern Luzon naman, magiging mas masungit na ang inyong magiging panahon dyan hanggang sa uuno. So mag-iingat po kayo, lalo na dyan sa mga taga-Batanes na una na rin na naramdaman ang lupit ni Bagyong Julian. Ngayon, mararamdaman na naman nila ang lupit nitong si Bagyong Leon. So mag-iingat po tayong lahat dyan, kabilang nga sa bahagi nga po ng Babuyan Islands at bandang dulo ng Cagayan Valley, dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan. So ingat po kayo. So diretso agad tayo sa ating tropical cyclone o computer-generated tropical cyclone sector. Makikita po as of 11:30 a.m. ay nasa category 4. Super typhoon na po ito. In 1 minute average po yan ha, na nasa maximum sustained wind na 246 km per hour. So umaabot na ng 308 km per hour. So category 4 super typhoon yan. Pero sa 10-minute average, which is kasalukuyang typhoon category pa rin kay Pag-asa at Japan Meteorological Agency, 10-minute average dito sa computation, auto computation, 182 km per hour. So typhoon category po yan at kungso umaabot ng 226 km per hour. Dito, northward po ang pagkilos niya, pero dito is west-northwestward naman ang kilos niya. So kung kukunin niyo yung mean movement, northwest o west-northwestward ang nagiging galaw. So medyo bahagyang pasuray-suray ang galaw niya. Medyo pasuray-suray. Pero habang pasuray-suray ang galaw niya, pa-northwest ang nagiging kilos niya, patungo dito sa direksyon ng Taiwan. Kanina na-post ko sa Facebook page na mataan ang sentro ng bagyo, pero dahil mabilis ang medyo mabagal ang pagkilos niya, kung babalikan ko yung measurement,
Kanina sa Facebook page, nasa 287 kilometers east-northeast na po ito mula dito sa Santa Ana, Cagayan. Mula rito sa pinaka-sentro niya, sa pinaka-center eyewall niya. Nasa around 287 kilometers po yan ang layo nitong si Leon. Mapapansin dito yung outdoor gale force winds, abot na rin sa buong Santa Ana, Cagayan hanggang dito sa may bandang Bagaw. So mag-iingat po kayo dyan. Ibig sabihin lamang yan, ramdam na ninyo dyan ang pinaka-gale force winds na umaabot ng at least 60 to 80 kilometers per hour na bugso. So, delikado po. Kaya na namang magpalipad yan ng mga puno, magpabuwal ng mga puno. So, ingat po, kabilang na ang isla ng Camiguin Island, umaabot na rin ang Babuyan Islands at the rest ng Vasco Batanes. So, umaabot na rin ang gale force winds nila. Yung pinaka-delikado, ang mas delikadong area na pinaka-storm wind ay so far hindi naman nagpakabot according dito sa automation ng approximation ng gale force winds o gale force watt ng ating ginagawa sa ating webpage para at least meron tayong approximation. Approximation lamang ito so hindi po ito official. Ito ay base lamang sa pinaka-maximum sustained wind nila over the distance. So, although hindi associated yung distance sa pinaka-wind speed, at least approximate yung range na kakabuti ng mas malakas na gale at storm wind. So sa ngayon, yung gale force winds nagpapang-abot sa ating binanggit sa bahagi nga po ng Santa Ana, Cagayan. Hindi pa masyado sa bahagi nga po ng Islino, Luzon. Pero pagdating sa tropical cyclone wind signal, ay nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 2, ang buong bahagi nga po ng Santa Ana, Cagayan, Apari. Yan, damay na ang Bagaw, Tugigaraw, hanggang dito sa may bandang Palanan, Isabela. Nagpapang-abot ng tropical cyclone wind signal number 3. Kung titingnan nyo yung legend, mula kay Pag-asa, ay meron tayong iba-ibang 5 kulay, di ba? Yung light blue, tropical cyclone wind signal number 1. Yung yellow, tropical cyclone wind signal number 2. Yung orange, yung yellow-orange o orange, ay nasa tropical cyclone wind signal number 2. Yan. 1, 2, tropical cyclone wind signal number 3 pala dito. Tapos, ito, orange, yung medyo darker na orange, tropical cyclone wind signal number 4, at red, which is yung pinaka-storm wind ng bagyo, na si Leon, nasa tropical cyclone wind signal number 5. So, base dito, nasa tropical cyclone wind signal number 3 na po, ang buong bahagi na po ng Santa Ana, buong bahagi ng Apari, hanggang Palanan, Isabela. Damay na rin ang buong Vasco Batanes at Babuyan Islands. Ibig sabihin, medyo mas masungit at mas delikado na ang bugso ng hangin sa inyo dyan. Ingat po at kung maaari sa mga maapektuhan ng gusto, kung kailangang mag-evacuate, mag-evacuate na po. Tropical cyclone wind signal number 2 naman, base sa aking tropical cyclone SWAT, ang buong Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur, umaabot na rin sa San Fernando, La Union ang pinaka-tropical cyclone wind signal number 2. Kasama na ang buong Benguet, Cordillera at Visayas Region, yan, Ifugao, kasama na rin. At mula dito sa bandang Ilagan, Isabela, pababa na yan ng Kasiguran Aurora, hanggang dito po sa dulo ng Baler Aurora at Bongabon. Yan yung pinaka-range o yung pinaka-boundary ng tropical cyclone wind signal number 2 range. And then tropical cyclone wind signal number 1 naman ang buong bahagi ng Central Luzon. So kasama na ang buong Zambales, Pangasinan, buong Pangasinan area mula Dagupan hanggang Bolinao. At pababa na yan ng Angeles, Pampanga, Metro Manila, Calabarzon, at halos buong Bicol region apektado. Kasi dito sa range at sa bahagi ng Mindoro, sa northern part ng Abra de Ilog, Puerto Galera hanggang Pinamayan. Yan. Tamay na rin sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Marinduque, ilang areas ng Romblon, Burias Island, Masbate at Northern Samar. So, yan ang umaabot na tropical cyclone wind signal number 1. Hindi man kapareho ito kay Pag-asa, pero again, ito po yung approximation wind ko o approximation automated tropical cyclone SWAT o danger SWAT. So, sa atin, kay Pag-asa, tawag nila ay tropical cyclone wind signal nga po, di ba? So, hindi yan kami magkakapareho, so hindi po ito official. Pero kasi automatic ito, automatic nakaka-calculate po kasi ng aking webpage system ang approximation na aabutan ng mga tropical cyclone wind signal depende sa lakas ng bagyo. Since super typhoon category na po, category 4, ito po yung pinaka-maximum range
ng aabuti ng mga tropical cyclone wind signals natin. So base ang kasalukuyang position na ngayon niya, nandito na siya sa may bandang norte na. So kumikilos yan pa west-northwestward, patuloy pa rin at inaasahang maglalandfall ito dito sa bahagi o mga 31 na raw po ito ng hapon o gabi sa bandang southeast ng Taitung County ng southeastern Taiwan. So sa mga Pilipino natin dyan, maghanda na po kayo dahil sa inyo na naman maglalandfall ng direkta si Bagyong Leon. So ganoon din, mag-iingat din ang mga taga Basco Batanes dahil inaasahan, maaari pa umabot sa tropical cyclone wind signal number 4 ang mararanasan ninyo dyan. At posible pang mag-tropical cyclone wind signal number 5 pagdating ng 31 ng umaga o madaling araw. So, yun yung approximate forecast time. So, titingnan natin sa tropical cyclone track converted sa oras natin sa Pilipinas. Inaasahan nga po natin nandito na yan sa Timog Silangan na malapit sa may Batanes. At 30 yan. So, bukas po yan ng gabi. At bukas na kinabukasan naman ng Huwebes, mga October 31. At inasahang bukas po daw ng umaga na dito na yan sa bahagi ng hilagang parte ng Batanes. Malamang ay posibleng abutin kayo ng tropical cyclone wind signal number 4 dyan o 5. So ingat na lamang po sa mga taga Batanes. Inasahang nga po maglaland po dito sa may bandang southeast o Taitung County ng Taiwan. Mga bandang hapon o gabi na yan, bukas ng Huwebes. So mag-iingat po ang lahat. Yung confidence ng tropical cyclone ensembles natin, lumalabas final nito dahil napakapulido na po, pumantay na po lahat ng ensemble. Ibig sabihin lang, pinapakita nito, totally hindi na po magbabago ng husto ang galaw niya. Talagang ganyan na magiging kilos niya. Base dito sa mga ensembles natin. So, maliit na o napakaliit na ng kanyang cone of uncertainty, meaning yan na ang lumalabas na finality ng kanyang forecast track. Na ganyan na magiging kilos niya na hindi na magbabago yan. So, inaasahang maglalandfall yan bukas na po ng hapon o gabi sa may bandang southeast ng Taiwan. So, paghandaan sa mga Pilipino natin sa Taiwan at lalo na ang paghandaan ng mga taga Basco Batanes, ang lupit na naman ng mararamdaman ninyo kay Leon. At sa ating real-time daily vegetation and drought at rainfall, lalo na, makikita po natin sa monthly rainfall stock. Actually, sa daily rainfall, since October 28, ay pinulan at least mga lighter dito sa bahagi ng Davao del Sur. Pero for 1 month stock, makita natin above average rainfall na ang naramdaman ng mga taga Northern Luzon. Lalo na dyan sa may bahagi nga po ng Aurora region hanggang Isabela at Cagayan Valley area. Kasama na ang bahagi ng Pangasinan at border ng Benguet at o ng Ifugao. Yan, mataas yung average rainfall sa kanila. Nagpupula yung area na yan. Lalo na yung concentration dito sa may bandang Aurora region, sa may bandang Quezon Province. Yan, tumataas. At least nasa near normal po o normal ang Metro Manila. At mataas din ang bahagi ng Calabarzon. Yan, kabilang na ang Camarines Norte. Yan, sa may bandang Quezon Province sa Atimunan, Quezon. Occidental Mindoro, taas din. Ilang bahagi ng Eastern Visayas, tumataas din hanggang Leyte. Ilang portions ng Panay Island at katimugang bahagi ng Negros Region. So, at least above moderate ang kanilang total rainfall. Kitang-kita po dito sa atin, base sa legend. Itong reddish na yan, yan yung pinaka-high o above normal po na rainfall. So makikita ang extreme Northern Luzon hanggang ilang bahagi ng Southern Luzon ay nag-above rainfall na po ang total. Wala namang problema sa dryness o drought. Wala naman tayo naiulat na pagtaas ng drought index dahil nga po tuloy-tuloy ang mga pag-ulan, lalo na yung mga nakaraang dumaan ang bagyo. Kung sisilipin naman natin sa pinaka-almanac mula sa daily national rainfall average mula kay Pag-asa since nitong kahapon, ng October 29. Makikita po ay above normal na nga po ang bahagi nga po ng Northern Zone, kabilang na ang Pangasinan. So pareho po sa ating analysis na tumaas, kabilang na ang Metro Manila, dito mataas na rin, at least normal, above normal, kabilang na ang buong bahagi nga po ng Southern Luzon area. Yan. Katulad na rin yan sa ating analysis dito. So pareho.
Hindi tayo nagkamali sa ating analysis na ganun ang classification natin. So, nag-above rainfall na nga po ang nalalabi o karamihan sa Luzon area, kabilang na ang Metro Manila. So, above normal na rin kahit papano. Base na rin yan sa aking reading, sa aking aparato, na kauna-unang pagkakataon nga po, nag-above average rainfall kami. So, wala po tayo magiging problema. Yung land surface temperature, at least, mga medium o moderate to high, lalo na sa bahagi nga po ng Mindanao na magiging mas mataas ang magiging temperatura nila dyan. Dahil kapag magdi-December kasi, usually, magiging mas maaraw at mas maalinsangan ang mga nasa Mindanao. Dahil kapag kaganitong December, ang summer po ngayon ay ang Southern Hemisphere, ang nagiging summer season kapag pumapasok ang ating taglamig dito sa bansa. Sa bandang katimugan naman ang nagiging summer, halos. So, yun po ang ating analysis, mga folks. At sa ulat tindol naman, ay very noisy na po ang aking seismograph at wala naman tayong nakita na medyo mas malakas na mga pag-inig ang naitala. So, diretso agad tayo sa data PDP box mula kaninang 12 AM na natiling kakaunti ha. Puro minimal ang mga pagyayanig natin at wala namang naitala magnitude 4.0 pataas ang naitala. So, diretso agad tayo mula sa historical earthquakes sa data feed ni PBox kung aabot na ba sa 900 ang total earthquakes natin. At kung ilo-load natin yung month of October, yan. And nasa total of 879 total earthquakes na po tayo at 832 sa magnitude 2.0, 47 sa magnitude 4.0 at nanatiling walang nagdagdagan sa magnitude 5 pataas. So 879 na po. Mukhang matatapos ang month of October, hindi aabot sa 1,000 ang magiging total earthquake sa buong bansa. So medyo good news na rin ito mga folks. At mukhang kakaunti lamang ang medyo malalakas na naging pagyanig. So medyo kalmado ang ating mga tectonic plates. Hopefully tuloy-tuloy na yan at wala masyadong magiging delikado sa mga pagyanig natin one of these days. Pero hindi pa rin natin mape-predict, hindi natin malaman kung magkakaroon ng mga susunod na mga malalakas na paglindol. So, at least ingat na lamang at medyo laging handa po tayo sa anumang biglang pagyanig. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa huling Miyerkules ng Oktubre, October 30, 2024. At hanggang dito lang ang konting daily weather bulletin at analysis para sa araw ng October 30,
2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang yung sa ating website at www.timoweather.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali at lalo na sa lagay ni Super Typhoon Leon. At visit lamang sa ating website para sa gusto malaman ang real-time events mula sa pinaka-dynamic mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Mag-iingat po tayong lahat, lalo na dyan sa may bandang extreme Luzon, ha? At magandang tanghali po sa ating lahat.